Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Gaya Tech PH. So for today's video, gagawa tayo ng battery. Yung saltwater battery natin. So ang gagawin ko is ito. So nasa PVC siya. So nakita nyo, gumawa lang ako ng circle. Tapos ito, size nito, yung tamang size lang. Yung size na gusto nyo para maipapail ko siya ng ganyan. So may papatong ko siya ng ganyan. Tapos nandito sa ibabaw yung ilaw. So ganito na ginawa ko guys. Nagbilog ako ng PVC. So una pinalat ko muna. Ayan. Pinalat ko muna siya. And then binilugan ko siya so para makat ko siya ng pabilog. Tapos ang gagawin natin yan is ganito. So ayan. Yan lang. So ayan ang gagawin natin dyan. So ayan. And then meron akong plot naman dito. So ayan na nakita nyo. So meron naman akong plot dito na na PVC. Tapos meron siyang konting slit dito. Papasok naman natin yan dito sa gitna. So magsisilbi siyang separator dito sa gitna ng PVC. So mangyayari niyan is itong isang cell na to, itong isang PVC na to, bali dalawang cell siya. So dito at saka dito in series, no? So ganun din dito sa kabila. Bali ang mangyayari nito is isang series tapos two series tapos two parallel. So yan. Idudugtong ko siya dito para maging parallel siya. So para maging malakas yung kanyang capacity. So simulan na natin guys. So ayan, sundan niyo na lang yung yung video ko para makita niyo kung paano ko ginawa. So ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng epoxy. So haluan natin siya ng epoxy para solid yung niya. Wala talagang leak. Pero actually, lalagyan ko yan ng rito. Ito hindi ko na i-epoxy to. Yung takip niya sa ibabaw. So nakapatong lang yan. Tapos ito nakapatong lang. Basta ang importante na sealed to, secured yung niya, yung nasa ilalim niya. Kasi ito yung magiging takip niya para pag lalagyan natin siya ng tubig. Yan. Diyan natin pwede natin tanggalin to. Tapos lalagyan lang natin ng butas dito para hindi siya umapaw. Dito tutulo sa gilid yung kanyang butas. So, pero hiwalay rin yan sa butas doon sa terminal na kasunod. No? So, sundan nyo na lang yung video para makita nyo. Kailangan siya mix-mix yan para pwede parakapit nito. Kuhay ko tubig sa kan. Ano ka muna din na tubig? Oo. Mabasa ka po ka. Oo, tubig. So yan guys, dito natin doon. Palibot dito sa to. Mag-isip natin. Ayun. Ngayon natin to. Para sila dito yung loob. Ay, mukha. So mag-isip natin yan. Di ba na eh? Ako na dito kapatsyado.
So yan guys, ganyan yung itsura niya. Tapos i-tapos natin isa. So yun guys, isang side lang yung nilagyan ko. So hindi ko na pinuno lahat. Para hindi sayang din sa hindi sayang sa kanyang sa aking sa aking epoxy. So antayin lang natin yung matuyo. Ganun din gagawin ko din sa kabila. So antayin nyo na lang mamaya. Pabalikan natin to, ibibilad natin to sa araw. So para matuyo siya. Natuyo na siya. So ngayon testing naman natin sa leak test. Kailangan wala siyang leak. Kasi dalawang cell yung laman nito. Yan. Tapos yung kabila naman. Tingnan natin kung meron bang leak or wala. So yun guys, as you see, wala siyang lumalabas na tubig o kahit moist man lang. Wala. So goods yung ginawa natin. Bago tayo ng plano. Kasi alkaline pala yung isang battery na yun. So, tubig yung laman niya. Hindi siya pwede sa Hindi siya pwede sa yung ganitong setup. Kasi wala yata siyang sink. Tsaka medyo delikado din. So, ginawa ko, pumutol na lang ako na itong one piece na to na aluminum galing sa xylophone. So, kulang na ng isang nota yung xylophone namin. Ito yun na lang yung gagawin kong solusyon. So yung gagawin natin ngayon guys, na lang muna, single cell, double cell lang muna na naka parallel. Yung isa naman so ito lagyan natin ang groove.
So yan guys, meron siyang globe, pero kulang pa yan. Ayan. At pagkatapos, iikot natin dito sa ating kuan, ating wire. So pag ganun siya. So ayan guys, connected na siya. Ipitan lang natin konti ito. Yan. Tapos, siyempre, sunugan natin ito. Para sure hindi siya kagalaw. Wala akong heat gun, kaya ito na lang, lighter na lang. Tutunaw pa rin naman yan. Ganda lang natin yung pagkakatunaw. So ayan. Yan. Tignan natin naman para hindi siya gagalaw talaga. Ayan. So yun, ipatong natin dito. Saka natin iipitin ng plastic straight na natin. Yan. Saka natin yung iipitin itong plies. Para siksik siya. So yun ang itsura niya guys. Ayan ang itsura niya. And then, susunugan ulit natin yan ng ito. Para hindi rin siya gagalaw, di ba? Oh no. So yan ganyan. Next na gagawin natin yung isa naman. So dudurugan ko sana ng ano eh. Dudurugan ko sana na ito. Tapos ipupush natin doon. Kaso, nandito na yung ano eh. Nandito na yung aluminum. So, huwag na lang siguro. Tapos yan, lalagyan natin ng gatla magkabila. So yung isa dito, yung isa dito. Ayan. So yan, dahil wala na tayong screw, naubos na yung screw ko. So ito na lang. Ihigpitan na lang natin yung pagkakasara na ito. Medyo matigas eh, solid kasi. Iyan. So yun na yun. Okay na yan. So yun guys, meron ako ditong insulator. So ito na pang ano natin. Para ma-insulate lang siya. Okay, so ayan.
So, yung next naman natin, ito naman. Lalagyan natin ng groove yan. Yan lang. So ayan, sobrang higpit na niya. Siyempre, babasagan. Tutunawan uli natin yan ito para hindi siya gumalaw. Natin dito, teka lang, at butangan. Nalagyan natin ng separator. So, ayan. At saka natin nilapag to. So medyo So ito, siguro lagyan na lang natin ng lagyan na lang natin, lalagyan ko na lang ng to. Lalagyan ko na lang ng rubber band para hindi lang siya makita. Pero ito parang sakto yata eh. So ayan, ganyan. Ganyan yung itsura niya. Okay? So ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Tapos dito yung yung ating, asan ba yung negative? So yung negative natin, yung yung aluminum. Yung positive natin yung itong itong carbon black, carbon rod. Okay. So guys, yan yung ginawa natin. So ito may salt water na yan, makikita nyo, medyo bumubula-bula pa. So nilagyan ko na nilagyan ko ng konting Clorox. So ayan guys, ito na yung kinonvert natin na boost converter. So itong mapapansin nyo, itong PCB na to, wala na to. Wala na component yan. Inalis ko na lahat yan. So, dinirekta ko na lang dito kasi wala akong USB na makita na available na pwedeng putulin. So, dinirekta ko na lang dyan. Ayan. 4 na pin yan, guys. Focus natin. Yan. Ayan. 4 na pin yan, guys. Yan 4 na pin yan. So kung ano yung nakatapat na negative dito, hindi yung negative yan. Kung ano yung positive dito, hindi yung positive yan. So dalawang dulo lang yan, magkabilang dulo din sa 4 na pin. Na yun. No? Negative, negative, positive, positive. So ngayon, itetest na natin. Ayan guys, makikita nyo. May umiyak pang bata dun sa kabila. So yan, negative yung positive tong natin. Tong carbon rod. Tapos, negative yung aluminum. So, yun guys, Yun, di ba? Tingkad niya. So, mas matingkad pa yan pag meron nito. Ay, pumasok. Yun, no? Di ba? Mas matingkad pa yan pag ito lang. Tapos, lagyan nito. Oh, yun. Kaya patay mga ilaw, te. So, dalawa. So, ganyan siya katingkad, guys. Ayan, So, pag nilagyan natin ito, ayan. Mas matingkad pa siya. Mas malapit yung lens. Mas matingkad siya. Kaya lang hindi natin malapit yung lens kasi sige na, buksan mo na. So, ayan. So, medyo mahina pa to. Mahina pa to kasi parang 3 volts lang yata yung kaya. Hindi niya kaya kasi itong na to eh. Itong 5 volts na to. Ito. Hindi niya kaya. Siguro mas maganda siguro yung merong carbon black. So gagawin natin yan sa susunod. So yun lang mga guys. Maraming salamat din sa mga manonood at saka sa susuporta nitong ating Gayatech. So maraming salamat sa panonood ng Gayatech PH. And subscribe na lang kayo sa natin sa YouTube channel natin para mas marami pa tayong magawang Gayatech na gagawin. So gagayahin natin lahat ng mga tech na mga DIYs at saka mga iba't ibang mga electronics na nakikita natin sa YouTube. So titingnan natin kung kaya natin gayahin. So maraming salamat guys sa inyo lang.